Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Tropical Storm Enteng bahagyang lumakas habang tinatahak ang baybayin ng Vinzons, Camarines Norte. Ilang bayan sa Camarines Sur nagpatupad na ng preemptive evacuation dahil sa bagyong Enteng. At BRP Teresa Magbanwa mananatili sa Sabina o Escoda Shoal sa kabila ng pagbanggang ginawa ng Chinese Coast Guard vessel. Dalawang chairpersons ng House Quadruple Committee o Quadcom ang muling nagpahayag ng kahalagahang dumalo sa pagdinig sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo. Ang 4 House panels ang nag-iimbestiga sa posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Ngayong linggo, muling magsasagawa ng pagdinig ang House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa ilalim ng anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Ayon sa dalawang chairpersons ng Quadcom, kinakailangan ng presensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo sa pagdinig. Ito ay lalo na't dawit ang kanilang mga pangalan ng mga testigong humarap sa 4 House panels probe. Ayon kay House Committee on Public Order and Safety Chairperson, Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez, dahil sa mabibigat na akusasyon laban sa kanila, inaasahan ang kanilang pagharap sa hearing upang direktang masagot ang mga aligasyon. Isinangkot ng isang person deprived of liberty o PDL na si Leopoldo Tan si dating Pangulong Duterte sa umano'y order ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Samantalang si Police Colonel Jovi Espinido naman inihayag na may kota at reward system sa anti-drug campaign ng Duterte administration. Pinopondohan din umano ang kampanya ng iligal na mga aktibidad gaya ng pogo operations. Itinadawit naman ng police official sina Senador de la Rosa at Senador Go. Batay naman kay Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Nakakabahala ang mga testimonya sa kanilang pagdinig at posibleng naging isang narco-state umano ang Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration. Kung hindi umano matutugunan ang mga aligasyong ito, maaapektuhan ang pagtitiwala ng publiko sa integridad ng liderato at mga institusyon ng pamahalaan. Naninindigan naman si Senador de la Rosa na hindi ito dadalo sa pagdinig at duda rin ito sa layunin ng Quadcom. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat umano ni dating Presidential Chief Legal Counselor Salvador Panelo na tumakbo bilang Vice-Presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2028 national election. Magiging katandem aniya nito si Vice President Sara. Naritong report ni Dante Amento. Naniniwala si dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na walang tatalo sa Duterte-Duterte tandem sa 2028 presidential elections. Ayon kay Panelo, kasama siya sa nanghikayat sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Vice Presidente. Magiging katandem nito ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sabi ko tumakbo ka mayor. And then, sa 2028, mag-resign ka, tumakbo kang Vice President ng anak mo. Pag Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat, babalik sa iyo yan bago magkaroon ng halalam. Bakit? Kasi sigurado kayong panalo. Sagot naman anya ng dating presidente, bukas ito sa lahat ng posibilidad. Sige, sabi niya, ituloy mo yung advocacy mo ng Duterte, tingnan natin. Gano'n naman yun. Hindi niya sasabihin sa iyo. Dagdag pa ni Panelo, ang una niyang payo sa Pangulo ay tumakbo munang mayor ng Davao City sa 2025 elections. Pero wala pa rin anyang partikular na sagot dito ang dating presidente. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Dumating na sa bansa ang second batch ng mga automated counting machines o ACM na gawa ng Miru sa South Korea para sa 2025 midterm elections. Dinala ang mga ito sa Comelec warehouse sa Binyan, Laguna. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, 30,000 ACMs pa ang inaasahang darating sa bansa ngayong buwan at sa Oktubre. Samantalang ang natitira ay inaasahang madedeliver na rin bago matapos ang taon. 110,000 na mga ACM ang nirentahan ng Comelec na gagamitin sa eleksyon. Kami naman, natutuwa rin kami sapagkat so far, nagko-comply ang Miru system sa kanilang commitment base sa ating kontrata, yung tinatawag natin na milestones. 3 beses na binangga ng barko ng China ang BRP Teresa Magbanwa na nasa Sabina Shoal. Giit ng China ang barko ng PCG ang bumangga sa kanilang barko sa kabila ng video na nagpapakita ng sadyang pangharas ng China. Ayon sa PCG, hindi aalisin ang barko ng Pilipinas sa Sabina Shoal sa kabila ng insidente. Narito ang report ni Ryan Lacanlade. Tinangkang umikot ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal nitong Sabado ng umaga. Ngunit nang mamonitor ng mga Chinese vessel ang paggalaw ng BRP Teresa Magbanwa, lalong dumami ang mga nakapalibot ditong barko ng China. Ang Chinese Coast Guard Vessel 5205 na ito mula sa ibang lugar agad dumating sa Escoda. Sa video, makikitang nagsagawa ito ng dangerous maneuver laban sa PCG vessel na nagresulta sa direktang pagbangga nito sa port bow ng barko. Pagkalipas ng ilang minuto, umikot ang Chinese Coast Guard vessel at tinumbok ang starboard quarter ng barko ng Pilipinas. Muli itong umikot at bumalik at binangga naman ang port beam ng BRP Teresa Magbanwa. It is important for us to take note that this ramming happened despite of our unprovoked action and presence in Escoda Shoal. The Philippine Coast Guard vessel did not provoke or did not do anything while we are loitering around Escoda Shoal, but the Chinese Coast Guard carried out dangerous maneuvers despite of being unprovoked. Next slide. Nagkaroon ng damage sa iba't ibang bahagi ng barko. Nagkaroon din ito ng butas. Pero wala pang pagtaya kung gaano kalaki ang nasira sa vessel. Maswerte namang walang nasaktan sa mga crew ng BRP Teresa Magbanwa. Bago mag-alas 3 ng hapon, nag-angkla na ang BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal. Ito na ang pang-5 insidente ng panghaharas ng China sa bahagi ng Sabina Shoal simula noong August 19. Hindi naman aatras ang PCG vessel sa Sabina Shoal para bantayan ang galaw ng China sa lugar. This is the commitment of the Commandant to the President that despite of the harassment, the bullying activities, and escalatory action of the Chinese Coast Guard, the Philippine Coast Guard vessel Teresa Magbanwa or any other replacement of the vessels, there will be no reason for us to withdraw our Coast Guard vessels there. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang National Maritime Council o NMC sa mga hakbang ng China. The position of our government, especially the National Maritime Council, we take this with serious concern. That's why through our Cognizant Department of Foreign Affairs, we have issued statements to the Chinese Embassy and even to the Embassy of the Philippines in Beijing, issuing our serious concern with these acts of the Chinese vessels. Samantala, sinisi naman ng China ang Pilipinas at sinabi nito na ang barko ng Pilipinas ang bumangga sa kanilang barko. Iginiit rin nito na alisin na ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa doon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundina ng Estados Unidos ang aksyon na sadyang pagbangga ng Chinese Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa noong Sabado, August 31 at muling nanawagan sa China na sumunod sa international law
at itigil na ang mapanganib na hakbang laban sa Pilipinas na nagpapalala sa tensyon sa West Philippine Sea. Nagpahayag din ng pagkabahala si British Ambassador Lord Bufils sa agresibong aksyon ng China at nanawagan na irespeto ang international law, kabilang na ang UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Wala namang napaulat na nasaktan sa mga sakay ng BRP Teresa Magbanwa, gayunman nagtamo ng ilang sira ang barko kasunod ng nasabing insidente. Nakabalik na sa bansa noong Sabado ang 16 sa 23 Filipino crew ng Greek-owned oil tanker MT Sonion na inatake ng rebeldeng Houthis sa Red Sea noong August 21. Sinalubog ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang mga umuwing tripulante. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng ayuda na 75,000 pesos mula sa Action Fund ng DMW. Bukod pa ang cash assistance mula sa Overseas Workers Welfare Administration at Department of Social Welfare and Development, medical assessment at psycho-counseling. Nakatakda na rin umuwi sa bansa ang 7 pang tripulante na nakaligtas sa pag-atake sa Red Sea. Umabot na sa 1 milyong litro ng industrial fuel oil ang na-siphon sa lumubog na MTKR Terra Nova sa Bataan sa 10 araw na siphoning operation. Nag-deploy pa ng karagdagang pump ang Salvor Company, kaya umaabot na sa 18,575 liters per hour ang nakukuhang langis. Dadalhin naman sa Waste Management Facility sa Marilao, Bulacan ang nakuhang langis para sa disposal nito. Sa September 4, target na matapos ang siphoning operation at sisimula naman ang salvaging sa motor tanker. Sinalakay ng mga otoridad ang isang umano'y illegal pogo hub na nag-ooperate sa isang hotel sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ang operasyon ay inilunsad ng mga operatiba mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation, Central Visayas, IACAT Central Visayas at Bureau of Immigration. Nag-ugat ito sa request ng Indonesian Embassy para iligtas ang 8 Indonesian national na umano'y biktima ng human trafficking at ikinulong sa nasabing Pogo Hub. Na-rescue ang 6 sa mga biktima habang nasa 162 individual naman, kabilang ang 5 Pilipino ang nadatnan sa lugar. Sa ulat ng mga otoridad, 83 sa mga ito ay Chinese, 70 ang Indonesian, 6 ang Burmese, 1 ang Malaysian at 2 naman ang Taiwanese nationals. Dadalhin sa Maynila ang mga dayuhan para isailalim sa inquest proceedings dahil sa umano'y paglabag sa immigration law. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na may pang-aabuso ang mga otoridad sa pagsisilbi ng warrants of arrest laban kay Apollo Kibuloy. Samantala, 3 Malaysian nationals na miyembro umano ng Kingdom of Jesus Christ ang hindi pinapasok ng Bureau of Immigration sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. May pang-aabuso umano sa panig ng Philippine National Police sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at 4 na kapwa nito akusado. Ito ang paniwala ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng tensyon sa patuloy na paghalughog ng PNP sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ayon kay VP Sara, hindi siya tutol na isilbi ng mga pulis ang warrant of arrest pero dapat nasa proseso at hindi labag sa batas. Naapektuhan na din anya nito ang imahe ng Davao City at mga negosyante. Ganon din ang mapayapang pamumuhay ng mga KOJC members at iba pang residente sa lungsod. Pero kung opinion lang nako ang inyong pangutanon, definitely doon ay abuse of authority din ha. Hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest. Magtataka ka, 9 days na hanggang ngayon, hindi pa sila tapos sa pag-implement ng warrant of arrest. Nang tanungin kung nasan si Kibuloy, ito ang kanyang tugon. Personally, I think wala na siya. Hindi pa sila ako. Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy,
nasa langit. Samantala, 3 Malaysian nationals naman na umano'y mga miyembro ng KOJC ang hinarang ng Bureau of Immigration na makapasok sa Pilipinas nitong August 27. Galing ang 3 sa Kuala Lumpur, Malaysia at papasok na sana ng bansa. Pero nadiskubre ng BI na makikiisa umano sila sa isasagawang protest ng KOJC laban sa pamahalaan kaya hindi sila pinapasok. Nasa immigration blacklist na ang 3 Malaysian at hindi na maaaring makakabalik pa ng Pilipinas. Ayon naman kay Attorney Israelito Torion na abogado ng KOJC, dadalo lang sana ang 3 para sa anibersaryo ng KOJC kahapon. Or they are here to attend the KOJC anniversary. They are not here to attend rallies, no? But they were prevented simply because of a mere suspicion, no? Samantala, hindi naman silang ayunan ng KOJC ang paglalagay ng PNP ng mga wanted posters ni Kibuloy sa kanilang gate nitong Sabado. May property na ito. Whether you like it or not, whether you like it or not, nagpasok kayo. If you come into this private property, you post it other place. Wag dito. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Torion na ito ay maliwanag na pangaharas sa kanila. Ayon naman sa PNP, ito ay para lamang sa public awareness. Ika-10 araw na ng paghahalughog ng PNP sa KOJC compound pero nasa 40 to 50% pa lang umano ang kanilang nasuyod. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniurong ng Land Transportation Office o LTO sa December 31 imbes na September 1 ang guidelines upang ipagbawal ang paggamit ng temporary plate o improvised plate sa mga sasakyan at motorsiklo. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Hanggang December pa magagamit ng mga motorista ang kanilang mga temporary plate o improvised plate na nakakabit sa kanilang mga sasakyan at motorsiklo. Inanunsyo ng Land Transportation Office o LTO na sa December 31 na sisimulan ang pagbabawal sa paggamit ng mga improvised o temporary plate mula sa unang plano na ipatupad dito kahapon September 1. Nakikiusap ang ahensya sa mga motorista na kunin na ang kanilang mga plaka sa mga dealer kung naroon na ito o kaya naman sa kanilang mga tanggapan para sa replacement plate. Ipatutupad ng LTO ang bagong polisiya matapos mapag-alaman na mayroon umanong mga vehicle owner ang hindi kumukuha ng kanilang mga plaka na ini-issue ng ahensya. Sa pakikipagpulong ng LTO sa mga dealer noong nakaraang buwan, sinabi ng mga ito na hindi umano kinukuha ng ibang vehicle owner ang kanilang mga plaka sa kabila ng kanilang paulit-ulit na pagpapadala ng mensahe sa kanila. Layon din ng polisiya na mapigilan ang mga krimen sa pamamagitan ng paglalagay ng mga plaka sa mga rehistradong sasakyan at motorsiklo. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, wala ng backlog sa mga plaka ng mga four-wheel vehicles. Ang natitira na lamang umano ay mga backlog sa plaka ng motorsiklo na target pang matapos hanggang sa June 2025. Paglilinaw naman ng LTO, hindi mai-issuehan ng citation ticket ang mahuhuling gumagamit ng temporary plate o improvised plate maliban na meron silang ibang violation. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kuha ni Daniel Yanga sa Commonwealth Avenue. Makikita po natin sa ating screen na tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane, sa right side and sa left side. Dito naman po sa ating live feed sa EDSA Bagong Baryo. Sa right side po ng ating screen na papunta ng monumento ay makikita po natin na may kaunting pagbigat na po ng daloy ng mga sasakyan sa area na yan at gayon din sa left side na mga papunta ng Balintawak. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX,
Sa iba't ibang bahagi po ng NLEX ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan at wala naman pong naibabalitang build-up o pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. At sa drone video nakuha ni Jimmy Codinera sa Pardo Service Road sa Cebu City, tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane papunta ng Basak at Talisay, Cebu City. At yan ang ating traffic update sa umagang ito. Patuloy na nararanasan sa maraming lugar sa Luzon at Visayas ang hagupit ng bagyong Enteng na pinalakas pa ng habagat. Bunsod nito, nagdeklara na ng suspensyon ng face-to-face classes ang ilang lugar sa bansa. As of 4 a.m., suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila. Wala ring pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, Bataan, Pampanga, Aurora Province. Suspendido rin ang klase sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Northern Samar, San Pascual, Masbate, Claveria, Masbate Sorsogon City Pilar, Sorsogon Casiguran, Sorsogon Santa Magdalena, Sorsogon Bulusan, Sorsogon Matnog, Sorsogon Castilla, Sorsogon Bulan, Sorsogon Magallanes, Sorsogon Kidapawan City sa Cotabato. Samantala walang pasok ang preschool hanggang grade 12 sa Huban, Sorsogon, Tuguegarao City. Ipinatutupad na ang agarang pagpapalikas sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa Camarines Sur, punsod ng bagyong Ente na nagpapaulan sa probinsya. Mula sa Camarines Sur, makibalita tayo kay Ryan Salatandol, live. Ryan, kamusta ba ang sitwasyon dyan sa Camsur at ulan pa rin ba ng ulan dyan sa inyong lugar ngayon? Yes, magandang umaga at good morning Kuya Kat. Sa ngayon ay tumigil na ang pag-ulan dito sa buong probinsya ng Camarines Sur at kung makikita nyo dito sa aking likod ay medyo ano pa ang panahon, medyo maulap pa ang panahon. Pero kakatigil lang mga ilang oras ang pagbuhos ng ulan dito sa probinsya. Ipinag-utos na ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte at ng lokal na pamahalaan ng probinsya ang preemptive evacuation dahil sa epekto ng bagyong Enteng. Nagdulot kasi ng pagbaha sa maraming lugar sa Camsur ang tuloy-tuloy na pag-ulan na naranasan simula kahapon ng umaga, September 1. Forced evacuation naman ang ipinatupad ni Naga City Mayor Nelson Ligacion sa mga lugar na madalas na malubog sa baha tuwing may malakas na pag-ulan sa lungsod. Maliban sa Naga City, binaha rin ang bayan ng Pili, Bato, Baaw, Bumbon, Milaor at Magaraw. Umapaw naman ang tubig sa mga spillway sa bayan ng Ocampo at Nabwa. Patuloy pa rin sa pagkalap ng datos ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Camarines Sur sa mga apektadong lugar. Nauna na rito, nagpatawag na ng emergency meeting sa mga kawani ng PDRRMC. Activated na rin ang 24/7 Emergency Operation Center sa probinsya, pati ang response cluster ng mga local disaster risk reduction management ay naka-alerto na rin. Samantala, suspendido na ang pasok sa paaralan sa public at private school sa buong probinsya ng Camarines Sur ngayong araw. At Kat, sa ngayon ay ang kuryente dito sa probinsya ay na-interrupt din pansamantala dahil sa ilang mga bahay na may mabababang supply ng kuryente ay pansamantalang pinutol ng Casoreco ang pag-supply ng kuryente dito sa probinsya. Pero ang signal ng telepono ay maayos at stable naman sa ngayon, Kat. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Ryan Salatandol, live mula sa Camarines Sur. Naglabas na ng advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS hinggil sa posibleng pag-agos ng lahar sa paligid ng Bulkang Mayon sa Albay, bunsod ng nararanasang pag-ulan dala ng bagyong Enteng sa probinsya.
Base sa Tropical Cyclone Bulletin No. 4 na inisyu alas 8 kagabi ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang bagyong Enteng ay patuloy na magpapaulan sa buong Kabikulan at Eastern Visayas hanggang ngayong araw ng Setyembre 2 o September 2. Dahil dito, maaaring madulot o magdulot ito ng pagdaos-dos ng lahar mula sa palibot ng Mount Mayon at umagos sa mga kanal at ilog na nakapaligid sa bulkan. Kung magkakagayon, kabilang sa mga posibleng pagdaluyan ng lahar ay ang Niisi, Binaan, Anoling, Hirangay, Maninila, Masarawag, Muladbukad, Nasisi, Mabinit, Matanag, Bong, Buyuan, Basud at Bulawan Channel sa Albay. Sadya itong mapanganib sa mga nakatira sa gitna at mababang bahagi ng dalisdis ng Mayon. Kaya inirekomenda ng ahensya na patuloy na maging maingat at magbantay ang mga residenteng nakatira sa paligid ng bulkan, maging ang lokal na pamahalaan ng Albay. Hindi pa rin pinahihintulutang makabiyahe ng Philippine Coast Guard ang mga sasakyang pandagat sa Bicol Region. Patuloy naman na nanatili sa mga pangunahing pantalan ang nasa 600 pasahero. Namahagi naman ang Social Welfare and Development ng Masbate City ng pagkain sa 35 stranded sa Masbate City Port. Mula sa Masbate, makibalita tayo kay Jerry Galicia, live. Jerry, good morning. Kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Yes, Kat, good morning at good morning kay Kuya Daniel Razona. Sa kanya ngayon ay may nakalaan o may pagkakaloob na breakfast o agahan ang Provincial Social Welfare and Development o PSWDO sa mga pasaherong patuloy na nanatili dito sa Masbate City Port. Kung hindi babalik ang biyahe ay mayroon namang ilalaan o pagkakaloob na lunch ang Department of Social Welfare and Development dito sa ating mga kabayan na patuloy na nandito sa pantalan. Hindi pa rin pinahintulutan ng Philippine Coast Guard o PCG Bicol na makabiyahe mga sasakyang pandagat. Batay sa talang Philippine Coast Guard o PCG Bicol, may 679 na pasahero ang hindi nakabiyahe, gayon din ang 271 na rolling cargoes at 16 na sasakyang pandagat. Pinakamaraming stranded sa Matnog Port na may 354 na pasahero, 123 sa Piodoran Port sa Albay, 62 sa Tabaco Port, 49 sa Pilar Port, 39 sa Masbate City Port, 16 sa Virac Catanduanes, 14 sa Placer Masbate at 9 sa San Jacinto Port sa Isla ng Ticao. Dahil na rin sa malakas na pag-ulan na naranasan sa reyon dulot ng bagyong Enteng, nagsususpinde na ng pasok sa mga eskwelahan ang iba't ibang lugar sa Bicol. Walang klase sa City of Sorsogon ngayong araw mula public hanggang private schools. Maging ang Office of the Governor ng Masbate ay sinuspinde na rin ang pasok sa lahat ng antas sa buong lalawigan dahil sa bagyong Enteng. Nag-iikot naman mga kawani ng Mobo Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga bahayang lugar gaya ng Barangay Mandali at Tabuk sa Mobo sa posibleng pag-apaw ng Bañadero River. Naging abal naman sa mga biyahero ang pagtumba ng isang malaking puno sa kalsada sa Sitio Tigib, poblasyon sa Ban ng Batuan sa Isla ng Ticao. Sa Catanduanes, naka-full alert na ang Police Provincial Office bago pa man manalasa ang bagyong Enteng. Inihanda ang mga rescue equipment na posibleng epekto ng bagyo. At ngayon nga, Kat, ay susubukan natin na kuhanan ng pahayag ang Philippine Coast Guard kung anong oras o ngayong araw ba ay babalik itong biyahe ng mga sasakyang pandagat dito sa Masbate City Port. Balik sa iyo, Kat. Keep us updated. Maraming salamat, Jerry Galicia, live mula sa Masbate City. Bahagyang lumakas ang bagyong Enteng habang tinatahak nito ang coastal waters ng Vincent's Camarines Norte. May lakas itong 75 km per hour malapit sa gitna at bugso na 90 km per hour habang kumikilo sa west-northwest sa bilis na 10 km per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang hilagang bahagi ng Camarines Norte. The northeastern portion ng Camarines Sur o eastern portion ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, eastern portion of Isabela, Polillo Islands, eastern portion ng Quirino at eastern portion ng Kalinga. Signal number 1 naman sa southern portion of Batanes, eastern portion ng Ilocos Norte, eastern portion ng Abra Apayao at ang
ibang bahagi po ng Kalinga o eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at the rest of Cagayan. Gayon din ang Isabela and the rest of Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, the rest of Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, eastern portion ng Rizal, eastern portion ng Laguna, northern and southern portion ng Quezon, Marinduque, and the rest of Camarines Norte, the rest of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, northern portion ng Masbate, kasama na rito ang Ticao at Burias Islands. Naglabas ang United Nations Children's Fund o UNICEF ng emergency tender para makakuha ng Mpox vaccines ang mga bansang naapektuhan ng krisis sa pakikipagtulungan ng Gavi Vaccine Alliance, Africa CDC at World Health Organization. Ito ay magbibigay daan sa UNICEF na bumili at magpadala ng mga bakuna ng walang pagkaantala kapag nakumpirma na ang financing, demand, kahandaan at mga kinakailangan sa regulasyon. Alamin ang detalye kay Jeffrey Reyes, live. Yes, Jeffrey, good morning. Ano na ang update sa pagbili ng vaccine ng UNICEF? Yes, good morning Kuya, good morning Celine. Aabot na hanggang 12 million doses na bakuna laban sa Mpox ang maaaring magawa hanggang sa susunod na taon sa pamamagitan ng emergency tender na nilabas ng UNICEF. Sa ilalim ng nasabing tender, magsiset up ang UNICEF ng mga conditional supply agreements sa mga manufacturer ng bakuna. Ito ay magbibigay daan sa UNICEF na bumili at magpadala ng mga bakuna na walang pagkaantala kapag nakumpirma na ang pondo, demand, kahandaan at mga kinakailangan sa regulasyon. Malaking tulong rin ang kolaborasyon ng Vaccine Alliance, Pan-American Health Organization, Gavi, African Center for Disease Control and Prevention at World Health Organization o WHO upang mapadali ang donasyon ng mga bakuna mula sa mga stockpile ng mayayamang bansa. Patuloy ring sinusuri ng WHO ang impormasyong isinumite ng mga vaccine makers noong August 23, 2024 at inaasahang makukumpleto ang pagsusuri sa mga emergency use listing sa kalagitnaan ng Setyembre. Bukod dito, inaaral din ng ahensya ang aplikasyon para sa emergency license ng 2 bakuna na gawa ng Bavarian Nordic at KM Biologics ng Japan. Sa kasalukuyan Celine, mahigit sa 18,000 suspected cases na ng Mpox ang naiulat sa Congo at nasa 629 na ang namatay, habang mahigit sa 150 ang kumpirmadong kaso sa Burundi. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Naisipalam ng Department of Migrant Workers na hindi kailangan magbayad ng placement fee ng mga Pilipino na nagnanais magtrabaho sa Qatar. Alinsunod dito sa batas ng Qatar kung saan mahigpit na ipinagbabawalan ang mga recruitment agency na mangolekta ng anumang halaga mula sa mga gustong magtrabaho doon. Ayon sa DMW, ang sinumang agency na lalabag dito ay mapapatawan ng parusa at makakansela ang lisensya. Pagsisikap na makapaghatid ng totoo at makabuluhang balita at libreng serbisyo para sa publiko, isang parangal ang natanggap ng UNTV News Rescue at Good Morning Kuya sa ginanap na Social Media Awards Philippines 2024. Kasama rin sa pinarangalan ang nag-iisang FM station on wheels
ang Wish 1075 dahil sa mga inobasyon na ipinakilala nito sa music industry. Ang detalye sa ulat ni Gladys Tohabi. Iba't ibang inisyatibo ang isinagawa ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon upang itaguyod ang mabuting gawa, magbigay halimbawa at inspirasyon sa lahat. At ngayong nasa digital age na rin tayo, ginamit na rin ang teknolohiya upang mas marami pa ang maabot at makapagbigay ng positibong pananaw. Maipakita na pwedeng gamitin ang social media sa mabuting paggawa. Dahil sa layuning ito, ilang pakilala ang nakuha ng estasyon mula sa ginanap na Social Media Awards Philippines 2024. Pinarangalan bilang Most Outstanding News and Public Service Channel, ang UNTV News and Rescue. Dahil bukod sa pagbibigay ng tapat at balanseng balita, kakibat din ito ang misyon na tulong muna bago balita, kung saan may dedicated rescue teams na handang rumisponde sa panahon ng aksidente at sakuna. We're looking forward to more unbiased news, factual news, especially on my part as the GMK news anchor. And moving forward po, kung lolobin ng Diyos, tuloy-tuloy naman. Napili naman bilang Most Outstanding Informative and Inspiring Public Service Morning Show ang Good Morning Kuya, na hindi lang nagbibigay ng saya at kulay sa ating umaga. Nakasentro rin dito ang pagbibigay ng makabuluhang impormasyon, aral at mga payong mula sa Biblia. Dinadala rin tayo ng programa sa MCGI Clinic tuwing Biyernes, kung saan maaaring ma-avail ng ating mga kababayan ang mga serbisyong medikal at gamot ng libre. This will add inspiration to all of us, of course sa GMK staff and sa GMK host, na mag-expect sila na mas pagagandahin namin and to maintain ang mga informative programs and mga interesting contents natin. And syempre, katulad ng laging sinasabi ng ating Kuya Daniel Razon, our CEO of UNTV, that doing good bears no evil. At salamat sa Diyos na we have this opportunity to inspire people, to show people our charity work, our informative programs, and public service. Kinilala rin ang Wish 1075 bilang Most Outstanding Innovative FM radio station dahil sa mga ipinakilala nitong konsepto ng radyo sa pamamagitan ng Wish Bus. Ilang wishes na rin ng mga wisher ang binigyang katuparan ng istasyon. Sa katunayan, sa pagdiriwang ng 10th anniversary ng istasyon nitong Agosto, ilang piling organisasyon ang pinagkalooban ng cash donation ng istasyon at ng mga ambassadors of charity and goodwill. The wishers could expect a whole lot of celebration of OPM and the top choice grade A Filipino talent. Everybody's welcome aboard the iconic Wish 1075 bus. Sabi nga ni Kuya Daniel Razon, di ba? We are the unifying factor in the OPM scene, whether you are an independent artist, whether you be signed under a major record label, everybody's welcome. So apart from that, apart from celebrating OPM, we celebrate life through doing charitable deeds. So yun rin yung expect ng wishers, because Wish FM is a station where wishers could keep on wishing, and we actually literally grant wishes. Isa rin sa mga inaabangan ng mga wisher ay ang serye ng Wish Date. Pinagsamang short film at live performances ng mga OPM artists na laging nagiiwan ng aral sa mga wisher. Asahan pa ang tuloy-tuloy na paghahatid serbisyo publiko gamit ang mga platapormang meron ngayon at sa adhikaing ipakilala ang mabuting gawa at magbunga ng kasiyahan sa puso ng bawat kasangbahay. Gladys Tohabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan, una po sa lahat, maraming salamat po sa Diyos sa award na natanggap natin dyan sa Social Media Awards. No? Celine, nandyan tayo nung time na yan, nung binigyan tayo ng award dyan sa may... sa isang hotel dyan, kung saan ginanap yung award ceremonies. And of course, I would like to thank the organizers ng Social Media Awards na talaga namang nagtiwala sa UNTV, sa GMK, and sa Wish 1075 sa karangalang ito.
Yes, at salamat sa Diyos at sa Diyos ang karangalan dahil ito naman ay ginagawa natin ng may pag-ibig dahil na rin sa tulong at awa ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, sa mga sumusubaybay po sa atin. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Proverbs, chapter 12, verse 28 na nagsasabi, "In the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no death." Nasa daan ng katwiran ang buhay, at sa kanyang landas ay walang kamatayan. Not so good news po mga kasangbahay dahil pagkatapos ng big time rollback last week, magpapatupad naman ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 30 hanggang 50 sentimos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Tataas naman ng 10 hanggang 30 sentimos ang presyo ng diesel, habang 50 hanggang 70 sentimos naman ang price hike sa kerosene. Mamalit lang. Akala ko naman. Last week, di ba? Last week ba yung halos 2 piso? Although ngayon kasi ang problema, ang daming mga mga kalsadang ginagawa. Tsaka, di ba, may bagyo tayo ngayon dito sa ewan ko ba, ano bang lugar na mga apektado? Kasi may mga nagbabaha din yung mga ibang lugar eh. Kaya tuloy, kasabay nung pag-ulan, kita mo traffic agad. Saka siguro gamitin na rin natin itong chance na makatipid na rin tayo sa mga gasolina natin sa bahay muna kasi karamihan mga nag-cancel naman ng mga pasok eh. Talaga? Actually, yung ibang mga government naman na mga agencies, mga wala na ring pasok, mga local government natin. So, kasi mga estudyante natin wala rin. So, makakatipid siguro kahit papano sa gasolina. Tapos, magstay na lang talaga tayo sa bahay kung hindi naman natin kailangan lumabas kasi delikado po mga kasambahay kapag lalabas pa tayo ng ganitong panahon. Yan. Traffic advisory naman po ito, particular sa mga motoristang bumabiyahe po sa Quezon City. Asahan po ninyo ang mabigat na daloy ng trapiko sa University Avenue, sa CP Garcia Avenue, Katipunan Avenue at Commonwealth Avenue sa September 8, 11 at 15, 2024 mula 3:30 a.m. to 9 a.m. at 3:30 p.m. to 7 p.m. Ito po ay upang bigyang daan ang isasagawang 2024 bar examinations na gaganapin po sa University of the Philippines, Diliman. Magtutulungan at nakaantabay ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department at Department of Public Order and Safety para po maisaayos ang daloy ng trapiko sa nasabing mga lugar. At pinapayuhan po ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. So, Sunday. Sunday. 8, 11, and 15. So, paki-take note na lang po. At syempre dun sa mga natin, mga magti-take ng bar exams. Galingan niyo po. Sunday, Wednesday, and another Sunday. So yung medyo talagang mahirap dyan yung mga pumapasok ng Wednesday. Oo, sabay-sabay. Kailangan makauwi ka dun sa time na mga wala na yung traffic. Ito naman, another traffic advisory din para naman sa mga motorista sa Pasig City. Ipinababatid po ng pamahalaang lungsod na simula ngayong araw, September 2, lilimitahan lamang ang maaaring dumaan sa F. Manalo Bridge sa Barangay Manggahan mula po yan alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang two-way traffic ay bukas lang para sa mga pedestrian, bike, tricycle o e-trike na below 1,000 kilos at ambulansya. Hindi po maaaring dumaan ng mga kotse, SUV at UV, fire trucks, vans, cargos at trucks. Pinapayuhan ng mga apektadong motorista na humanap muna ng alternatibong ruta. Tapos bumabagyo pa, no? Oo, sa Pasig. Kaya sa mga yung mga dadaan dyan sa F. Manalo Bridge na taga Pasig City, take note po natin to, dahil from 6 a.m. simula kanina hanggang 12 pa ng hating gabi. Kaya hanap na po tayo ng mga alternatibong ruta.
Ayan. Pero syempre, may good news naman din kami para sa mga Pasigueño. Sisimula na po kasi bukas, September 3 hanggang September 25, ang distribusyon ng social pension para sa indigent senior citizens mula sa Department of Social Welfare and Development para sa second semester ng 2024. Nakapost na po sa official Facebook page ng Pasig PIO ang mga paalala at requirements sa pagkuha ng social pension. Makikita rin dito ang schedule ng manual payout para malaman kung kailan nakaschedule ang inyong barangay. Paalala lamang po, mga kasambahay, hindi lahat ng senior citizens na nakaregister sa OSCA ay benepisyaryo ng social pension mula sa DSWD. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag sa Office of the Senior Citizen Affairs sa numerong 8643-1111 Local 1152 o magpadala po kayo ng mensahe sa Pasig Seniors Facebook page. Ayan, kasi baka napapanood to ng iba nating mga senior citizens dyan sa Pasig, kasi akala nila beneficiary sila, pero may iba pa palang mga requirements para mapabilang ka dun sa mabibigyan ng benepisyo mula sa DSWD. Mas maganda po, kontakin nyo na po yung Pasig Seniors o kaya yung mga officers natin dyan sa Pasig government para kahit papano hindi na po maabala rin tayo sa pagpunta sa pagkuha ng mga benepisyo na makukuha dapat natin, hindi naman pala tayo kumbaga kasama or qualified. Kaya na po, mas maganda makipag-usap tayo. Responsive naman siguro sila kasi ibinigay naman nila yung kanilang contact detail. Baka mga aalalay din sa mga senior citizen natin kasi medyo baka matrabaho to para sa kanila. Ayaw naman natin na medyo mahasal pa sila. Oo. Bukas na yun. At saka mas maganda nga kahit na yun nga, eligible ka nga. Kailangan din, check natin baka mamaya may mga requirements ka rin na kailangan dalhin. Mamaya, hindi mo sayang naman yung punta, di ba? Kaya maganda, follow natin yung mga social media accounts ng ating LGUs para updated tayo kung sakali may mga gantong mga activities and services para, syempre, take advantage natin. Ito sayang naman kasi para sa mga senior citizens natin, di ba? Kasi di ba sa MCGI clinic natin, usually mga senior citizens, mapanggamot yung gastos nila para sa mga maintenance meds nila. So yung mga gantong klaseng mga ayuda, talaga malaking tulong sa kanila. Abangan din nila sa barangay pala kasi syempre dito parang per barangay yata ibibisitahin naman kung sino yung mga mabibigyan. So abangan nyo po kung kailan sa barangay ninyo mabibigay yung benepisyo na para po sa inyo. Another good news po para naman sa mga Taguigueño. Magkakaroon po kayo ng pagkakataon na makapag-apply o makapag-renew ng inyong passport sa pamamagitan po ng Passport on Wheels program. Nakatakda po ito sa September 30, 2024 mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Taguig Lakeshore Hall, Barangay Lower Bicutan. Sa mga interesado po, ang application period ay magsisimula ngayong araw hanggang September 14 o hanggang maubos po ang allotted slots. Kailangan po ang personal na ipasa ang passport requirements sa Taguig City Hall Auditorium. Nasa 100 aplikante lamang po kada araw ang kayang i-accommodate ng Civil Registry Office at tanging ang 500 pre-approved applicants lamang ang maaaring pumunta sa Passport on Wheels venue. Kung kayo po ay may katanungan, pwedeng makipag-ugnayan sa City Civil Registry, City of Taguig Facebook page or tumawag po sa 8628-2808 or sa numerong 0968-579-6012. Yan, paki-screenshot na lang po mga kasangbahay para agad-agad ma-contact nyo na po sila. Pero ang ganda nito, no? Kasi, tanggal hassle? Oo, kasi tsaka yung iba, ito yung gustong-gusto talaga nilang makuha. Gusto nilang makakuha ng mga valid na mga ID. So kung yung iba, nagpaplano din na ibang bansa or kailangan lang talaga nila ng passport or mag-renew ng passport, ito para sa mga Taguigueño. Magandang opportunity to. Pero kailangan lang talaga, mauna po kayo sa pre-register kasi kailangan pre-registered kayo or pre-approved kayo bago nyo po personal na makuha sa location po on that day po na sinabi po natin kanina. And reminder po sa mga kasabay, sa Taguig po ito. Siguro mag-wait na lang tayo, baka pumunta rin sa mga cities natin para makapag-renew din. Kasi meron din ako mga kakilala, mga hindi, yung paso na, kumbaga, expired na yung kanilang mga passport. So gusto na rin nilang mag-renew. Pero alam mo yung nalilito sila dun sa may online kasi ngayon, tapos meron pang physical.
So nalilito sila kung paano yung proseso. So malaking tulong yung mga ganitong passport on. Totoo. Kaya maganda na i-follow din nila yung mga Facebook page, yung mga social media platforms ng LGUs nila. Kasi before nalaman ko dati rin na meron din ganito sa amin sa Las Piñas. Tapos di ko nalaman. Nalaman ko na lang nung tapos na. Kasi nalaman pala ng mga kasama ko. Dahil sa mga social media na-announce. Ako that time parang na-miss ko yun. Kaya maganda na i-follow natin yung mga ganito para maka-avail tayo ng mga free services na under ng LGU. Pero buti nalaman mo, late nga lang. Late lang. Nalaman naman yan. Nakabalita nalaman naman yan. At yan ang ating advisories for today. Mga kasambahay, magbalik naman tayo sa ating nakaraan. Itinuturing na largest at deadliest war sa kasaysayan ang ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan tinatayang nasa 35 milyon hanggang 60 milyon tao ang binawian ng buhay. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. September 2, 1945, sa araw na ito ay opisyal na nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig matapos nalagdaan ng Japan ang kasunduan sa pagsuko. September 1, 1939 nang simula ng Nazi Germany ang paglusob sa Poland mula sa utos ng diktador na si Adolf Hitler. Ngunit makalipas ang 2 araw ay nagdeklara ng digmaan ng Great Britain at France laban sa Germany. Dahil sa malakas na puwersa ng Nazi at paggamit ng taktika na kung tawagin ay Blitzkrieg, ay nasakop nito ang Poland sa loob lamang ng maikling panahon. Pagkatapos ay sunod naman na nilusob at inukupa nito ang mga bansang Denmark, Norway, Belgium, the Netherlands at France. Kaugnay nito ay nagdeklara ng digmaan ng Italy laban sa France at Great Britain noong June 10, 1940 at naglunsad ng opensiba sa North Africa at Greece. Hanggang 60 milyon ang nasawi sa itinuturing na pinakamalaking digmaan na naganap sa kasaysayan. Grabe ito. Parang hindi na talaga to, kumbaga never nang mabubura or dapat matanggal sa mga pinag-aaralan sa mga eskwelahan. Diba? Lagi yan talagang napapagdaanan na kailangan maituro sa mga bata ano ba yung nangyari nung World War II, ano ba yung pwedeng mangyari pa sa mga bansa kapag nagkaroon ulit ng World War. Lagi ko yan naalala ng elementary ako na dapat hindi na magkaroon nito, wag nang magkaroon ng World War III pa kasi grabe yung mga namatay. Imagine nasa 64 million katumbas na ng bilang ng isang buong bansa. Actually, kasing yung buong population ng UK, ganun karami yung namatay dito sa World War. Tsaka yung epekto nito dun sa mga hindi naman talaga nila kaaway pero mga nadadamay na mga bansa pa. Kaya sana talaga, sama natin sa panalangin niya na yung mga nangyayaring gera ngayon hindi magresulta sa another world war. Saka naalala ko nga dito yung kinukwento ng lola ko. Parang 9 years old ata siya nun. Tapos meron siyang kapatid din na babae na during war, pagka merong mga sundalo, mga Hapon, ganyan, punta sila parang sa palaisdaan ata, lulubog sila sa tubig. Yung hinga nila, as in, pinipigilan nila para wag silang makita, wag silang makapture, ganyan. Awa naman ng Diyos, hindi naman sila
or na-capture or na parang naparusahan, ganyan, wala namang na-torture sa kanila, ganyan. Pero yung isa din sa parang gusto nating ma-remember, no, siguro kapag napapag-usapan ito, yung mga Filipina comfort women natin. Na grabe kasi may mga lola pa rin na hanggang ngayon buhay pa sila. Kapag nai-interview sila, grabe yung trauma. Kasi 1,000 pala halos na mga comfort women ang mga Pilipina. Tapos all over the world, 200,000 ang comfort women. Parang mas marami sa Korea ata eh. Tapos nung nakaraan lang, parang 4 months ago, merong isang lola, nakalimutan ko yung name niya, pero kasama siya sa isang press conference, media forum ng No to War, na parang nag-usap-usap yung iba't ibang mga nations at 17,000 yung participants kung paano ba natin mapipigilan na magkaroon ng kasunod na war pa. So napakaganda na parang platform ng gano'n na meron tayong isang patotoo na nagkwento siya ng kanyang experiences na sabi niya, hanggat buhay siya, magtuturo siya sa next generation na kung paano ba na parang pakakatulong na wag na maulit yung mga nangyari in the past. Maiwasan nga. Tungkol sa sinasabi mo na parang paano ba iiwasan? Kasi kapag titingnan mo yung World War na ito yung 2, kung titingnan mo yung roots niya kung bakit ba siya nangyaring gano'n, it's parang more on dun sa kasama dun sa parang racism. Yeah. Kasali yan, racism. At saka may greed din na kasali dyan na meron silang gustong makuwang power at saka kayamanan. Yun yung pinagmulan talaga nito. Kaya nagkaroon ng mga ethnic cleansing nga, di ba, ng mga Jews before. Na isa rin sila sa mga yung chunk ng mga casualties talaga. Na, although hindi naman sila mga sundalo, pero yung mga civilians na pinatay during that war, marami din. Hindi lang mga sundalo talaga yung kabilang dun sa 64 million na yun. Na, ito yung maganda nating matutunan dito about dun sa history natin na nakita natin yung masamang epekto na nagmumula dun sa racism, sa pagtatangi ng tao. Na kapag kunyari, inisip mo na superior ka sa isang lahi, sa isang tao, talagang may masama siya maidudulot. Kasi, bababa yung tingin mo dun sa tao na yun. Parang yung trato nila dun sa mga tao before talaga parang hindi tao. Kaya kapag kunyari, may mga prejudice tayo, meron tayong mababang paningin sa ibang tao, hindi pantay-pantay yung turing natin, talagang masama yung maidudulot. Kaya yun yung isang magandang natutunan natin na huwag nating ulitin na nangyari doon sa history natin. Tsaka yung during World War II, sinasabi na ang laki daw ng mga roles ng mga kababaihan. Kasi di ba, syempre yung mga lalaki nasa gera. So yung mga trabaho daw na ginagawa ng mga lalaki before, since nasa war sila, babae yung gumagawa. Sila yung mga mekaniko, of course sila yung mga nurse din. Tapos yung mga jobs na talagang panglalaki, sila na gumawa. Kasi parang kumbaga wala nang gumagawa yung mga lalaki nandun. Tsaka yung yung kumbaga yung positive side din na after nitong World War II, dito na nabuo yung UN, United Nations, na ito yung grupo na kung saan nga para ma-avoid yung mga future conflicts, 'di ba, makapag-usap-usap yung bansa. Kaya may mga rin talaga, may mga positive pa rin kahit despite dun sa mga nangyari na may mga kumbaga tragedies, mga casualties, meron pa rin tayong positive side na makikita. May natutunan. At ngayon, ito naman since napag-usapan natin yung mga war na ganyan. Pero ito naman, nung nagkaroon naman ng pandemya, di ba? Problema din yan. Pandemic, di ba? Another problem ng mga tao. Marami ang nagbago sa pamumuhay natin tulad na lang sa trabaho at pag-aaral. At isa sa mga naapektuhan nito ay ang mga matatandang guro na ang iba ay napuwersang matuto ng bagong teknolohiya para makasabay sa pagbabago at di mawalan ng trabaho. Gaya na lang ng pinagdaanan ni Teacher Ali na dumating pa sa pagkakataon na napapahiya siya sa kanyang klase. Panoorin natin ang kanyang kwento dito sa ating Kristiyano Drama. Hello po, sir. Ali, magandang araw sa'yo. Opo. Alam mo naman siguro yung sitwasyon natin ngayon. Tinawagan kita para sabihin na kailangan natin ng mas maraming teacher para sa online class. Ganun po ba, sir? Medyo hindi ko pa alam gamitin yung aparato eh. Pero siguro magpaturo muna ako. Ali, kailangan mong gawin ito para hindi ka masama sa mga mali-lay off sa trabaho. Opo, sir. Siguro kung ganun po ang kailangan gawin.
Sige. Sige, Ali. Sige, good luck. Okay po. Siya ang aking tatay. Tatay Ali ang tawag ko sa kanya. Mahigit 30 taon na siyang guro. Ang propesyon na ipinambuhay niya sa aming magkakapatid. Pero nang dumating ang pandemya, natigil na siya sa bahay. Lalo na at delikado para sa kanyang lumabas. Anak, Tay. pwede ba akong turuan sa cellphone ko nito? Apps na to. Kasi kailangan ko na rin magturo online eh. Problema, hanggang ngayon, hindi ko alam paano paggamit ito eh. Ganun po ba? Sige tayo, i-download po na muna natin yung application para makapagsimula na po kayo. Po yan. Ramdam na ramdam ko ang kaba kay tatay. Lalo na at nasanay siya sa tradisyonal na paraan ng pagtuturo. Text at tawag lang ang alam niya sa kanyang cellphone. Mas komplikado ang paggamit ng application para sa online schooling. Wow! Ang forma ng tatay ko, ready na para sa online class niya. Ano meron, tay? Ganda. Okay na ba sa anak? Opo, tay. Panalo. Presentable kayo niyang panalo sa ng online class niyo. Oo nga eh, kaso... Ganda. Hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Kinakabahan, tay? Pwede samahan muna ako. Yun nga ho kailangan ko muna kasing pumasok. Alam niyo na, may trabaho tayo eh. Saka, di ba po na, ituro ko naman sa inyo yung mga dapat gawin. Sige na nga. O, sige ho. Paano? Una muna ako. Good luck po ah. Sige. Mapon nyo nga yan. Salamat ha. Sige po, good luck. Ingat anak ha. Nag-aalangan akong umalis pero kailangan kong pumasok sa trabaho. Sana maging okay lang si tatay. Okay. Buti na lang, may listahan ako dito. Step 1, buksan ang Zoom app. Step 2, hintayin ang mga mag-join sa meeting. Good morning, class! Ako nga pala si Sir Ali nyo, magtuturo sa inyo ngayon. 30 years na ako nagtuturo, pero itong paraan na ito, ngayon ko lang siya gagawin. Kaya pasensyahan nyo na ako dahil hindi ko pa masyadong kabisado itong aking gagawin na ito na style ng pagtuturo. Mukhang okay naman si tatay sa umpisa, pero dumating ang isa sa mga kinatatakutan niya. Sir, baka pwedeng mag-mute kayo kapag may ibang nagsasalita. Hindi namin maintindihan eh. Ganun ba? Teka, paano ba mag-mute? Ano ba naman si Sir? Di marunong mag-mute? Medyo napag-iwanan na ng panahon si Sir ah. Paano ba yan? Ano? Stop muna? Di na ba nagkaintindihan eh? Di ba marunong mag-mute si Sir? Class, saglit lang ha. Teka, hindi ko alam kung paano ba ito. Tanga naman, parang mute lang. Pambihira, naririnig ka ata ni Sir. Pareho lang kami hindi marunong mag-mute eh. Papalit kaya tayo ng teacher. Pambihira naman. Hindi marunong mag-mute si Sir eh. Bakit ganun? Paano ba ito? Wala sa listahan namin ito. Napahiya si tatay sa harap ng mga estudyante niya. Naabutan ko siya sa bahay ng malungkot at nanlulumo. Naikwento niya sa akin lahat ng nangyari. Parang tao kanina, hindi ko alam kung paano mag-mute. Wala sa listahan natin eh. Sa listahan niya? Sige. Ganito po yung gagawin niya. Sige, i-click niyo lang po ito. Tapos itong enter na keyboard niya. Pero, hindi yun naging dahilan upang sumuko si tatay. Nagpursige siyang pag-aralan ng bagong sistema upang makasabay sa kanyang mga estudyante. Dahil sa awa ko kay Tatay Ali, nag-post ako sa social media tungkol sa nangyari. Naisip ko, hindi lang siguro si tatay ang nakakaranas ng ganun. Maraming mga guro na may edad na ang nanibago sa online class. Hindi sagot ang pambubuli, kundi pang unawa at pagtutulungan ng bawat isa. Tol, nakita nyo ba yung trending na post sa FB? Oh? Alin dun? Nag-post yung anak ni Sir. Sobrang nalungkot dun sa nangyari sa atin nung nakaraan. Ay, oo nga eh. Nabasa ko rin. Nakonsensya nga ako eh. Nakakahiya. Tama. Sana pala sinuportahan lang natin si Sir. Matanda na kasi yun eh. Hindi siya marunong gumamit ng Zoom. Sige, ayusin natin bukas. Suportahan natin si Sir. Oo, tama. Bumawi tayo sa kanya. Kasi nakakaawa eh. Sa edad niyang yun,
Hindi pa siya marunong gumamay sa Zoom. Good morning, class. Good morning, sir. Teka muna, siguro mag-check muna tayo ng attendance ngayon. Okay na po, Sir Ali. Complete attendance po kami ngayon. Papasa ko na lang po mamaya yung listahan, sir. Opo, sir. Saka naka-ready na rin po kami para sa reporting. Alam na rin po ng mga classmate ang pagkakasunod-sunod namin, sir. Tsaka sir, wala na po kayong dapat alalahanin sa pag-mute. Kami na po ang bahala. May co-host po tayo dito sa Zoom na may control doon sa Zoom meeting natin. Sir, pasensya na po nung mga nakaraang araw, Saka gusto po namin magpasalamat sa mga sakripisyong ginawa nyo sa amin para maturuan nyo po kami. Kahit nasa panahon ngayong pandemya. Salamat sa inyong class, ha. Huwag kayong mag-alala. Hanggat nabubuhay ako, sisikapin kong maturuan kayo ng mga bagay na dapat ninyong matutunan. Salamat sa mga pangunawa ninyo sa akin. Ngayong panahon ng pandemya, hindi sagot ang pag-aaway-away. Ang kailangan nating lahat ay magtulungan, unawain ang isa't isa, at isaisip palagi na malalagpasan lamang natin ang hamon na ito kung mamamalagi ang pag-ibig sa bawat isa. Okay class, that's all for today. Gusto ko sana din ipakilala din sa inyo yung anak ko na nagturo sa akin ng apps na ito, si Max. Max, baka gusto mong bumati muna sa kanya, anak. Ito nga pala anak ko, si Max. Tatay ko to. Ako naalala na nariyan ka. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid, na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Awit 133:1. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. 1:13-34. Lagi kang nandyan, naghihintay lang, tinatawag mo. Dahil Teachers Month ngayong September, binabati ko po ang mga teachers ko nung elementary, nung high school. Kasi nalala ko before nung elementary talaga, yung mga teachers ko, gustong-gusto ko yung mga tinuturo nila. Kasi ang bilis kong natututo, kumbaga ang galing din nila ng way ng pagtuturo. Kaya sa mga teachers, ang laki din ng kumbaga ng contribution nila sa knowledge natin. Kasi sila yung mga naging foundation din ng mga values natin, mga basic knowledge. Kaya dito sa Kristiyano Drama, sinasabi rin na igalang natin sila. Kasi syempre, may mga ganun talagang mga estudyante. Naalala ko rin before high school ako, kung di ko high school ako, may mga kaklase talagang ganun na, kumbaga kung hindi sila ganun kumausap sa teacher na parang akala mo tropa lang nila. Kaya dati may mga may mga samahan kami ng mga tropa ko before na kapag may mga nakikita kami mga ganong estudyante, kami naman yung kumbaga parang inaangasan namin kumbaga yung mga kayo yung teacher. Oo, parang ganoon kasi kami sa tropa ko, kaya natutuwa rin ako sa mga tropa ko nung high school. Kasi may respeto kami sa teacher kasi gusto namin maabot yung connection na walang barrier, na pwede nyo silang kausapin pero with respect. Pero kasi yung parang gusto nilang tropahin yung teacher kasi parang as in tropa lang na wala ng respect. Pero sa amin kasi gusto namin yung connection na yung talagang bigay ng knowledge na may maayos kayong relationship. Yun, may boundaries pa rin. Kaya naalala ko lang before na ayaw namin sa mga estudyante, yung mga kaklase namin na gano'n na kala mo, kumbaga feeling nila matalino sila na ganyan. Parang sinasagot nila yung mga teachers. Kaya let's pay respect kasi diba rin yun paggawa rin ng mabuti. Maging tayo sa mga teachers natin. Dahil mga mga nanay na may mga anak sila na anong mararamdaman ba ng anak nila kapag nalaman nila na yung teacher nila ay yung mommy nila, yung mommy nila or father nila, dinidisrespect sa school, di ba? Bilang anak, maging rin tayo, alamin natin yung mga ganong feelings na pay respect sa mga elders natin. Saka ang laki ng contribution nila sa natin, sa buong nation din natin. Kasi imagine mo lahat ng engineer, saan ba dumaan yan? Di ba sa mga teachers, doktor, lahat ng mga professionals na kilala natin ngayon, imposible na hindi yan dumaan sa mga nagtuturo o yung mga guru natin. Kaya marami pong salamat din sa mga teachers natin. At syempre, dito makikita rin natin kung gaano kaganda or gaano ka-importante yung pagtulong, 'di ba? Yung pagtulong na ginawa ng anak niya sa kanya, at saka yung pagiging mabuting tao, 'di ba? Makikita mo dito na
napaka-importante na hindi hinuhubad yon, walang panapanahon na pagiging mabuting tao. Kumbaga, pag mabuting tao ka sa lahat ng panahon dapat, hindi siya hinuhubad, hindi ba? Kasi kagaya ng pagiging mabuting tao, kasama dyan yung pagtulong. Dapat yung pagtulong natin wala ring pinipiling panahon. Dahil walang pinipili ang pagtulong sa kapwa. Kaya kahit na malayong lugar ay sinisikap mapuntahan ng MCGI volunteers para makatulong sa mga nangangailangan. Gaya na lang ng pagbisita ng grupo sa isang malayong barangay sa Bugasong, Antique, kung saan binuksan ang MCGI Free Store upang makatulong sa mga residente roon. Tunghayan natin ang kanilang kwento. Pasalamat kita nga rigyatanda para magtugro sa portak natin. At kunta nga may lambuon o magpadayon ini nga anda nga mission para sa katawhan. So durugig nga salamat sa parak nanda. Ngagin abot diri pa naton nga bisan rayo ang aton lugar nag-effort kun tanda para magturing natin. Kag nasadyan gid ako sa pagagtuyo dya sa pangakagan. Kag nakita ko man ang mga gitugro yung kanamon nga mga nami gid. Kag gusto gid namin nga nagagtuwid kamo dya, welcome gid kami sa pag-abot man ninyo. Kag thank you kita na sa pagtugro nyo kanamon kang mga pagkaon, kag mga bayo man, kag napil gid naman ang mga nami gid nga pagtugro yung kanamon. Amo gid mo nga kailangan kanamon, may di kung may kwarta lang kami bilaan makisa. Kag amo gid ang number 1 nga duduro kita na salamat kay ninyo sa pag-agto ninyo dya. Kay kag sara paraan rayo di dyang banwa, pira pa ang pamasahe nga mag-abot didto. Amo gid na ra nga wala gid kami kamaan nga mag-agto man kamo dya. Duro kita na nga salamat. Kami nga arga sa pangkagan nalipay gid nga first time nga ginhimo kano nila diri sa atong barangay. Pasalamat kita nga arga tanda para magtugro sa portak natin. At kunta nga may lambuon o magpadayon ini nga anda nga mission para sa katawhan. Diri sa ila, duro nyo na abil, pareho sa ako nagpagunting ko, nagpakalbo ko. Ibayan nagabukal sa bagas o ano dyan, nakayad kang cellphone, nagpa-ID, libre. So durugig nga salamat sa parak nanda. Ngagin abot diri pa naton. Nga bisan rayo ang aton lugar, nag-effort kun tanda para magturing natin. So siguro base sa mga bata o sa ano kadya plan tanda nagka-abil sining programa. Papasalamat po kami sa Panginoon na kahit sa pinakamaliit na bahagi ay nakaganap po kami na aming tungkulin. Kasi sa totoo lang, malayo talaga itong lugar na ito at mahihirap yung mga tao. Kaya salamat sa Diyos na dahil sa aral na aming natutunan sa pamamagitan ni kapatid na Eli at kapatid na Daniel, na isakatuparan namin ang gawain ito na makapaglingkod sa aming kapwa-tao at sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Nakita namin kung gaano ang kaligayahan na makapaglingkod sa kapwa at nakita rin namin ang kaligayahan sa puso ng mga kapwa nating natulungan natin. Maraming salamat sa Diyos.
maraming salamat sa Diyos na yung pagse-celebrate natin ng fiesta ng Diyos, no, yung pagtulong sa kapwa, dun sa abot ng ating makakaya. Tsaka nakakatuwa kasi dahil din dun sa mga ginagawa ng MCGI, kumbaga nakakapagturo din tayo sa iba na dapat kapag nagbibigay ka, yung masaya, di ba? Tapos hanggat maaari, kung kaya mong maibigay yung pinakapangangailangan ng mga tao, yun yung maibigay natin. Saka nakakatuwa kasi may mga kasama tayo, mayroon tayo ring kasama kagaya ni Kuya Daniel na nag-iisip ng mga paraan kung paano pa mas makakatulong, yung higit na makakatulong sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Kaya maraming salamat sa Diyos sa lahat-lahat ng mga bagay, dun sa pagbibigay sa atin ng resources, di ba? Siyempre dun sa pagkakaloob sa atin ng mga kapatid na lagi nating nakakasama sa paggawa ng mabuti. Marami pong salamat sa Diyos. Yung fiesta kasi natin ano yung piging ng pag-iibigan, di ba? Punong-puno ng pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. At ngayon, di ba, para maparamdam din natin sa iba pa nating mga kasangbahay ang pag-ibig, kumustahin naman natin ang isinasagawang MCGI Mini Medical Mission ngayong araw sa Doña Orani, Bataan. Na doon po si Sis Camille Malang. Good morning po, Sis Camille! Yes, good morning Kuya and good morning po sa iyo, Sis Ira. Ongoing pa rin po yung ating pagbibigay po ng mga serbisyo dito po sa MCGI Clinic sa Doña Orani, Bataan. At dahil hanggang alas 9 nga po ng umaga yung ating registration, ay patuloy pa rin po yung pagdating ng ating mga kababayan o mga kasambahay papunta po dito na mag-a-avail po or mga nagnanais pong mag-avail ng free medical, dental and optical services. At Sis Ira, ngayong araw din po ay kasama po natin ngayon si Ate Shara, isa po sa ating mga patients po or sa mga recipients po natin ngayong araw. Kumusta po kayo, Ate Shara? Okay lang po. Ayan po, from Hermosa po si Sis Shara. So, karatig bayan po dito sa Orani. So, kumusta naman po? First time nyo po ba ngayon or pang ilang beses nyo na pong mag-a-avail ngayon po? First time po. First time na po. Sige po, ano po ba yung, kwento niyo naman po kung ano po yung ipapacheck up po natin ngayong araw po? Sa ano po? Sa anak ko po, skin asthma. Ano po? Sa likod lang po. Yan. Si Ate Shara po ay sa likod, ipapacheck up niya po at maging kanya pong anak. So, kumusta naman po yung experience po ninyo so far dito po sa MCGI Clinic dahil balita ko po ay kasabi niyo po na first time niyo po ngayon? Okay lang naman po. Okay lang. Ayan po, ayan. Ayan, salamat po sa Diyos. Sige po, salamat po sa Diyos. Talagang, ano po no, Sis Ira, napakalaking tulong po ng ganitong mga gawain sa ating mga kababayan po. At ganito po kasing paraan po yung natutulungan po natin sila na hindi na po nila kailangang tiisin yung kanilang mga dinaramdam sa katawan at nakakagaan din po, nakakabawas po ng alalahanin sa gastos. Kaya naman po, as of 8 a.m. po, meron na po tayong total of 158 registered patients kung saan meron po tayong 37 sa ating medical consultation for adult, 10 patients for pediatric consultation, 81 po sa ating dental services, 28 naman po sa optical services with free reading glasses at meron po tayong 2 for legal consultation service po. At lahat po ng ating mga registered patients, loobin po ng Diyos ay ating mapapaglingkuran sa tulong po ng ating mga doctors, mga staffs and volunteers po na naririto po ngayon sa ating MCGI Clinic. At ito po, mula po sa Bataan, balik po sa inyo, Sis Ira. Maraming salamat po sa Diyos, Sis Camille Malang na nandyan live sa Barangay Doña Orani, Bataan. At syempre, kasama rin po nag-volunteer ang ating mga doctors and dentists dyan po sa ating MCGI Mini Medical Mission. Sina Dr. Miriam Malyari, Dr. J.D. Valero, Dr. Jed Mustajo, Dr. Mary Grace Pastanyo, Dr. Sarina Carlos, Dr. Dennis Alcantara, Dr. Domingo Nomos, Dr. Lilian Alcantara, Dr. Gerani Marquez, Dr. Melanie Peñaflor. At syempre, kasama rin po sina Sis Ruth Soriano para naman po sa mga kababayan nating may legal concerns. Grabe, ang dami nating mga doctors din today. Medical and legal. Nakakatuwa, sobrang nakakataba ng puso
na mayroon tayong mga ganitong mga katuwang din para sa ating mga kababayan na nangangailangan para dun sa kanilang mga atensyong medikal. At sana po yung mga nandyan po sa ating MCGI Medical Mission, sana po kahit paano nakakatulong po kami sa inyo sa mga suliranin po ninyo. At wala naman po kaming tinatangi. Ano pong religion po ninyo, yun po ang laging paalala ni Kuya Daniel Rason. Welcome po kayo dyan sa ating pong mga medical mission. Balik po kayo pag meron po kayong mga pangangailangan. Tsaka gaya nga na sinasabi natin, hanggat maaari gusto natin kumpleto yan. Kaya even yung almusal ninyo, minsan pag umaabot pa ng lunch, yung mga kasambahay natin na pumipila, meron din kayo yung libreng lunch, yung gamot, libre din po yan. Siyempre yung consultation natin. At pwede po kayong bumalik kung sakaling may mga kailangan pa po kayong ipa-check up. Diyan din po nakastandby yung mga nebulizers natin, yung ating mga other na mga assistive devices kapag kailangan po ninyo. Lapit lang po kayo sa mga kasama nating volunteers. Huwag po kayong mahihiya kasi alam po talaga rin natin kung gaano kamahal yung magpapa-check up, 'di ba? Yung gaano kamahal yung mga gamot. Kaya hangga't maaari po yun yung ginagawa ng paraan ng MCGI, yung maibigay natin yun sa ating mga kasambahay. Tsaka pwede kayo mag-invite po ng iba pa ninyong mga kasama. Basta makapagpa-register lang, nandun lang din sa proseso. Hanggang 9 a.m. pa naman, may isang oras pa, halos 30 minutes, para dun sa mga hahabol. At saka meron din naman tayong MCGI hotline o yung digital hotline natin. So kung hindi po kayo makakapunta dun sa mga venues, kung nasaan yung clinics natin, pwede naman po kayong tumawag, tapos nandun din po yung mga standby natin na mga doctors. Sila po yung bahalang magkonsulta sa inyo or kaya ay mag-conduct ng consultation para sa inyo. Ayan po yung ating mga MCGI Digital Clinic hotline sa Globe, 0915-189-7007. Sa Smart, meron po tayong 0918-438-8988 at 0943-411-8001. Gamitin natin itong mga pagkakataon na ito na makapagpa-check ng libre. Kasi di ba may mga sakit naman na sana kayang-kaya naman agapan. May mga kasambahay kasi tayo na dahil nga sa medyo hirap sa buhay, talagang tinitiis na lang minsan yung sakit. Totoo. Na yung sakit naman madali na naman malunasan talaga kung ma-check na maaga. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, kahit na dito sa mga medical missions natin talaga na libre naman na kung malapit naman yung mga kasambahay natin, punta na po kayo na halos araw-araw naman tayo may sinasagawang mga medical missions para din sa buong community. Minsan kasi sa isang community, kahit isa lang magkasakit, minsan nagkakahawa-hawaan na. Kaya kung makakatulong man tayo sa isa, di ba, paisip natin na parang halos yung buong community naman din na makaka-benefit doon kapag may mga kasambahay tayo na mayroon tayo natutulungan. Kaya maganda na salamat sa Diyos na nakapagsagawa tayo ng mga medical missions na ganito na halos araw-araw nga natin nagagawa. Kaya salamat sa Diyos kasi nga kung talagang sa atin lang, kung tayo lang talaga, hindi naman natin kayang gawin na araw-araw magbigay ng libreng gamot, libreng serbisyo. At salamat sa Diyos sa mga kapatid at sa mga volunteers, syempre sa mga doktor, mga doktor natin, mga dentista natin, sa mga lawyers natin na nagbibigay ng kanilang serbisyo na libre. Kasi malaking tulong sa mga kasambahay natin na makapagpatingin sila ng libre at makakuha sila ng gamot ng libre. Salamat sa Diyos. Meron pa tayo yung Mobile Dental and Optical Clinic na lumilibot sa buong Pilipinas, di ba? Kaya abangan nyo lang din po yan kung kailan po mapapabisita sa inyo. Rin po kayo, makapagpa-check up po kayo doon, makahingi rin kayo ng mga reading glasses kung kailangan na ninyo makapagpabuno. Diba? At gusto naman naming pasalamatan ang Social Media Awards Philippines 2024 sa ibinigay na award sa programa dahil Good Morning Kuya po ay pinarangalan bilang Most Outstanding, Informative and Inspiring Public Service Morning Show. Wow. Aside sa Good Morning Kuya, may award din po ang UNTV at ang Wish 107.5. Kaya congratulations po sa ating lahat, sa mga kasama natin dito sa UNTV. And of course, dito rin sa atin, sa GMK family, nagpapasalamat din po kami sa Diyos sa Social Media Awards, sa Philippine Social Media Awards, sa karangalan na ito. Diba? Tsaka yung kaakibat na public service, doon tayo mas natutuwa kasi ibig sabihin nakakatulong tayo sa ating mga kapwa-tao. Naalala ko yung anniversary natin last year, sabi ni Kuya, di ba, na kung ako man, mawawala ako, ganyan, gusto ko ipagpatuloy nyo yung sinimulan natin na public service, yung mga mabuting gawaang wag na wag natin kakalimutan na gawin.
mananatiling public service channel. At syempre, lagi yun sa karangalan ng Diyos. Di ba? And this time, papasalamat naman kami sa aming mga sponsors. Thank you sa Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout, Ibardolaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. We would also like to thank Adlaon Optical. Visit their branches at Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, May, Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And batiin naman natin ng isang happy birthday kay Brad Mon Hoksong. Happy birthday! Dagdag kaalaman po. Dagdag kaalaman. Dagdag taon po. Dagdag taon po. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Yun. At syempre, happy 5th birthday sa aking baby honey bunch, Clark Elias Carumba from Mommy and Daddy. Alam ko, itong si baby Elias lagi yun nanonood sa atin. 5 years old na po. Oo nga, ang bilis ng panahon. At syempre, binabati ko rin ng happy birthday ang aking pinsan na si Sean Thomas Cobarde, ang aming baby boy. And of course, thank you, Natural One Salon, for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba, mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options, at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang #1. And we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!